So what's up? Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamanok. Okay, nandito po ulit tayo, linyada ng mamay. So ang dami niyo na naman katanungan, nakakatuwa kasi mas dumarami po kayo. Mas na-challenge po akong sagutin ang inyong mga katanungan at mabigyan po kayo ng talagang totoong care pagdating sa inyong mga alagang mga manok. Siyempre mga kamanok, kahit po kayo ay hindi ko kilala, kasi nga po ang goal po natin dito is maibigay ang maayos na alam niyo na nasagot sa inyong mga katanungan, hindi po ako titigil. Okay? So wag natin ito masyadong patagalin kasi medyo marami nga po yung nagtatanong, baka mabitin po tayo. Okay? So unang katanungan mga kamanok ay galing kay Potski. Okay, so Idol Kamamay, okay lang ba na dagdagan ng tubig ang fermented Jackie Oats? Nag-ferment kasi ako ng Jackie Oats, natuyuan ng tubig. Salamat, sana masagot. Okay, so Potski, normal po ito. Normal po na nangyayari na talagang sisip-sipin, mauubos, maiiga ang tubig niyan. So kung tama po yung ratio na inyong ginawa base sa mga video na ginawa ko, yung kalahati po ng Jackie Oats, halimbawa, ganito kataas yung Jackie Oats doon sa lalagyan, dapat yung tubig, ganyan din po kataas. So kung tama naman po yung inyong kalagay, wala po kayong dapat idagdag. Kung masisip-sip man po yung Jackie Oats, normal po yon. Okay? So ang gawin nyo lang, oats lang ang sandukin. Huwag nyo pong sasandukin yung pinakatubig. Okay? Para sa ganon, hindi po masyadong maubos, hindi po masyadong madry up. Normal po talagang sisip-sipin, maiiga yan. Haluin nyo lang po araw-araw. Para sa ganon, hindi po masyadong madry up yung ibabaw. Okay? So mga kamanok, umuulan na. Pero sana, maintindihan nyo pa rin yung aking sinasabi. Okay, susubukan kong tapusin to mga kamanok hanggang dulo. Bahala na kung maririnig nyo, okay. Pero kung mahihirapan kayo, ilagay nyo lang sa tenga para marinig nyo yung kasagutan mula sa inyong mga tanong. Okay? So next, question po tayo. Ito naman, galing kay Lawrence Igisarlatan. Ayan, so, Idol Kamamay, sana masagot. Pa-shoutout na din po sana. Okay? So, mega shoutout sa iyo, Lawrence. And ito yung katanungan mo. Idol, yung manok ko po, naglalaglag na kasi ng buntot. Kasi sobrang dry na. Tapos, ang ginawa ko, binunot ko na lang lahat. Okay lang ba yon? Hindi ba nakakasama yon? Okay. So, bago niyo po alisin yung mga buntot, kung ito po ay dry na, actually, normal po yan na mahuhulog. Pero, i-check niyo po muna kung yung bang lahat ng buntot is dry up na. Baka kasi mamaya, nag-partial molting siya ng maaga, merong mga tumutubo na, binunot nyo pa. Kasi pag binunot nyo po, yung mga sariwa pang buntot, may makikita po kayo na puti dyan sa dulo. Okay? So pagka ganon, hindi pa dapat yung bunutin. I-check nyo po bago nyo po bunutin kung dry na po talaga yung puno ng buntot para sa ganon, hindi po ma-stress yung manok. Okay? Pero kung dry po lahat, wala pong magiging problema. Yan po yung tinatawag nating force molting at maayos din po yan para sabay-sabay po ang pagtubo ng mga healthy buntot ng ating mga manok. Okay? So next, question po tayo. Ito naman galing kay Trisha Joy Banate. Ayan, so Kamamay, tanong lang, normal lang ba na hindi tumitilaok yung manok kahit 4 months old na? Sana mapansin mo, Kamamay, salamat. Yes po mga kamanok, normal po. Yung mga manok natin na running or 4 months old na tumitilaok, sila po talaga yung mga early maturing. Pero kung sila po ay hindi pa tumitilaok, normal lang po yan. Masyado pa silang bata. Hindi pa siya ganun ka-matured. Maghintay ka pa ng ilang buwan, lagyan mo ng, tasahan mo hanggang 7 months. Diyan mo makikita talaga. Pagdating ng 7 months, kung sino yung hindi pa tumitilaok talaga, possible, late maturing yon. Okay? Pero yung mga 4 months old, napakabata pa. Kung may mga tumitilaok ka na 4 months old, napaka-early maturing ng mga yan. Okay? So, ang lakas ng ulan. Next, question po tayo. Galing kay Scrambled TV. Okay? So, good evening po, sir. Ano po ba ang gamot sa paa ng aking manok sa talampakan na maga po siya? Salamat po. Okay?
sa inyong mga alaga pong mga manok na namaga po yung pinakatalampakan na ganito pero wala naman po siyang mata. Okay, wala po siyang mata sa pinakagitna. So magbigay lang po kayo ng, ito po, Spectromax L. Napakaganda po nito pagdating sa mga pamamaga ng paa ng ating mga alaga sa sipon, sa halak, sa pisik. Makakatulong po ito. May lincomycin, may spectinomycin at may bromycin po ito. Yan po ang sangkap na talagang kailangan ng inyong mga manok para gumaling pagdating sa ganyang klase ng sakit. So, Spectromax L, napakaganda po niyan. Okay? So, next question po tayo. Ito naman, galing kay Anton Martinez. Magandang gabi po. Pwede pa rin po bang magdagdag ng crack corn sa manok na patubo na ang buntot pero ang ibang bahagi ng katawan is nagsisimula pa lang manlaglag. Unang molt pa lang ng manok ko po. Okay? So, ibig sabihin, hindi po sabay-sabay. Kapag kaganyang hindi po sabay-sabay, huwag mo nang itaas ang crack corn o ang pellet. Kung ano yung maintenance mo, yun na. Wala ka nang dapat baguhin. Maghalo ka lang ng fermented Jackie Oats, goods na po yan. Wala kang dapat isipin. Makukuha pa rin ng manok ang bultong katawan habang yung kanilang mga buntot ay healthy, nanlalaglag at tumutubo. Okay? So maliwanag dyan tayo, Anton, ha? So next question po tayo. Ito galing kay Judy Ann. Idol, Mamay, ano po ba ang magandang pakain sa 3 months old na manok? Salamat po at sana masagot. Kung ako po ang tatalungin ninyo, ano? Ang 3 months old ko, Enerton na po ang aking pakain dyan. And 2 times a day, ito pa siya pinapakain, pero turning 1 day, 1 eat na po sila. Kapag nasanay na po sila sa Enerton na wet feeding, utay-utay ko na pong binabawasan ng consistency yung lambot ng wet feeding hanggang sa maging dry feeding yung pakain, then 2 times per day ang pakain hanggang sa maging 1 day, 1 eat na po sila. So, ang pakain ko dyan sa 3 months old ko, Enerton na po. Okay? Enerton na wet feeding, then change feeding ako ng 2 weeks. Pagdating sa dry feeding ng Enerton, then 1 day, 1 eat na po ako. Okay? So, maliwanag tayo dyan, ha? So, next question po tayo. Ito naman galing kay Dennis Sakluti. Kamamay, paano ba magbigay ng El Toro o B12? Pagkatapos ba kumain o bago kumain? Sana masagot uli. Kamamay, salamat. Okay? So kapag mga vitamina pong ganito, most of this after feeding po para po mas maganda ang sirkulasyon ng nutrients sa katawan. Kasabay ng pagtunaw, diretso na po sa bawat katawan o sa bawat body parts na kailangan ng manok ng vitamina. Pero kung mga antibiotic naman, mas maganda ito before feeding. Para sa ganon, yung mga cells na talagang infective cells, okay, yung mga bad bacteria, sila po kagad ang makakuha ng mga antibiotic na yon para ma-release kagad ng katawan. Pero kung vitamina naman, okay lang to kasabay ng pagkain. After feeding, pag vitamina, antibiotic before feeding. Kahit ni El Toro, B12, Vitamin Pro, after feeding po yan. Okay? So, maliwanag tayo kamamaya. Ang lakas ng ulan, sana naririnig po ninyo. So, next question po tayo. Ito naman, galing kay Giovanni Atupan. Idol, pagawan po ng video, Multilife, Premium, at saka Vitamin Pro Powder. Okay? So, sa ngayon, bago ko ito bigyan o gawaan ng video, bibigyan kita ng konting pahapyaw. Okay? So, kapag ganitong mga vitamina, okay, na powder, hanapin mo kung sino yung may probiotics. Okay, kung sino may probiotics, mas maganda po yun. Mas makakatulong po yun sa katawan ng ating mga manok. Kasi mas maganda ang panunaw, mas maganda ang absorption ng pagkain, mas healthy ang manok. Pero huwag kang mag-alala. Next video, subukan kong bigyan ng comparison yung dalawa. Vitamin Pro at Multilife. Okay? Multilife Premium. Okay? So, last question na lang muna kasi ang lakas ng ulan eh. Baka mamaya, hindi nyo pala maintindihan o naririnig.
sayang naman yung explanation ko. Last question muna tayo, ha? Ito mga kamanok, galing kay Kyle. Tanong lang po, ano po ang mas magandang maintenance? Sa manok, Enerton po ba o Propel? Salamat po, sana magawa ng video at sana po mapansin. Okay, so mga kamanok, Enerton o Propel? Ang aking may advice, tingnan nyo po yung crude protein, yung protina sa likod ng sako. Kung alin yung mas mataas, yun ang mas maganda. Basta pasok sa 16, 17, and up na protein percent, wala kayong magiging problema. Kahit anong patuka, basta may crude protein ng 16% and up, wala kayong magiging problema. Okay na okay yan. Hindi ko man alam kung ano ang crude protein ng Propel, pero ang Enerton, pagkakaalam ko, 16. Hindi ko alam ang Propel. Kung mas mataas, mas maganda. Pwede rin po yan. Okay? So mga kamanok, sana naintindihan nyo yung ating sagutan ngayong hapon na ito kahit sobrang lakas ng ulan. At sana ay maayos yung ating mic. Okay? Na-testing din kung okay ba to o ano. Okay? So mga kamanok, hanggang dito na lang muna tayo. And see you for our next vlog. Magtanong lang po kayo dyan sa baba at sisikapin ko po yan sagutin ng tapat. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.